Talagang ang Diyos natin ay mabuti. Siya ay tapat. Katulad ng patutuo din ni Ate Cora na kanila na ngayon yung lupa at bato na yung kanilang bahay. Gusto niyo po ba nating maranasan ang dakilang katapatan ng Diyos? Alam niyo, ang katapatan ng Diyos ay talaga forever. Tatapatan ng katapatan ng Diyos ang ating katapatan. Kaya pakisabi sa katabi, magpakatapat tayo. Okay? So, ang pag-uusapan po natin dito ay ang kahalagahan ng katapatan. Sa English ay faithfulness. Ayan. Slavery to rulership. Imagine, napakalayo, no? Sabihin nga po nating elevation. Ayan. The elevation of position. Kaya bang gawin ng Diyos yan sa ating buhay? Ang iparanas sa atin ang elevation, ang matinding promotion from nothing to something, from the lowest to the highest. At ang hinahanap lang ng Diyos, hindi matatalino. Pakitanong ngayon katabi mo, matalino ka ba? Ayan, mahal. Pero hindi yan ang number one hinahanap ng Diyos. Hindi yung magagaling. Magaling ka ba? Hindi magagaling ang hinahanap ng Diyos. Susunod at mahalaga. Ngayon, hinahanap ng Diyos, maging sa umagang ito, ipanalangin natin. Makasumpong ang Diyos na buhay, the Jesus the great I am, na maraming matatapat na anak ng Diyos at lingkod ng Diyos sa iglesyang ito. At naniniwala ko, ipaparanas ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang katapatan. Slavery to rulership. Magiging patungo sa, ano ba sa Tagalog ang rulership? Pamamahala or manager. Okay? Matthew 25 verses 14 to 30. Basahin po natin ito ng may katapatan. Ready, get, set, go. Tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga ari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya. At siya'y yumahon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumahon, at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 at nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat, ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, sabihin nga natin, mahabang panahon. And I believe the person na pinag-uusapan dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil darating na ang Panginoon. Pakitanong nga yung katabi mo, alam mo bang darating na ang Panginoon? Sino naniniwala darating na ang Panginoon? Yan. Ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Good and faithful
servant or steward. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita. I will make you a ruler. Sabihin natin, ruler. Okay, servant being a slave to becoming a ruler. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Sa English, ang ginamit niya ay abundance. Sagana. Sino dito gusto maranas ng kasaganaan? Handa ka ba sa dadaloy na kasaganaan sa iyong buhay? Sino dito yung handa na? Ayan. Pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at dapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas. Ang sakit nagsalita ng aliping to. Kung sa akin niya sasabihin yun, ma-o-offend talaga ako. Bihira. Na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot. Sino ba dito ang natatakot? Kapatid, ang natatakot ay hindi magiging profitable, mapaparalyze. At kahit napakarami mong yaman at talino at gamit, hindi yan magpa-prosper sapagkat paralyzed ng takot. At ako yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Tatapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko inasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Ganun pala'y ibinigay mo sanang aking salapi sa nagsisipangalakan ng salapi sa bangko. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati na ng pakinabang, the interest and the principal. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay nyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati na ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Isa na nga lang, no? Inalis pa. At ang aliping walang kabuluhan o unprofitable ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Tayo po'y tumayo saglit. Humingi tayo ng biyaya sa ating Diyos, and by His gracious Spirit, help us to become faithful steward of everything. Lord, sa umagang ito, let your Holy Spirit move among us with holy fire, O God. Us, speak to us, inspire us, move us, empower us to become faithful steward of everything. We might not be the owner of anything, but help us to become a steward of everything, O God. By your grace, by your Spirit, we ask all this in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po ng parable na ito. Imagine from being a slave to becoming a rulership. The people mentioned here started from little pero naging malaki. Alam niyo ba lahat ng malaki nagsisimula sa maliit? Start little but think big. Kumbaga sa mga negosyante. Pwede hindi ka magsimula ng malaki. Start little, but think big.
Ngayon, paano ba mangyayari yun? I believe our position in life. Sabihin natin, position in life. Ay nakadepende how we use our possession in life. Our possession in life, sa paggamit natin nito, will determine our position in life. Kung gusto mo ng mataas na position, well, darating ka dyan. At pansinin nyo, walang problema sa Diyos ang magbigay. Nakita natin, ang Diyos ang nagpapasya kung ilan yung ibibigay sa bawat isa. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng marami. Naniniwala po ba kayo dyan? Yung katabi mo, kayang bigyan ng marami yan. Pakita na yung katabi mo, naniniwala ka ba? Bakit hindi ginagawa ng Diyos yun? Kaya tayong, walang problema sa Diyos sa pagbibigay. Kaya lang may inaalala siya. Kaya mo ba? Kaya mga kapatid, dahil nakikita ng Diyos, ayun, pumipio ka. So, mukhang hindi ako tawag dito, vocalization. Kaya ng Diyos, ng problema sa ang inaalala ng Diyos, kaya mo ba? At laging iniisip ng Diyos yung makakabuti sa bawat isa sa atin. Kaya nakita niya, makakabuti sa atin kung ano yung kaya natin. Kaya ang meron ka ngayon, iyan yung makakabuti sa'yo. At pansinin mo, hindi mananatili sa bilang, sa measure, yung ibibigay sa'yo ng Diyos. Yung isang binigay sa'yo, paglipas ng panahon, pwedeng dagdagan ng Diyos yan. Naniniwala ka ba? Ang patotoan ni Ate Lisa, dati hindi kayo may-ari ng bahay, di ba? Ng lupa. Sa madaling salita, kayo ay naupa lang. Kayo ay nagbabayad buwan-buwan. Pagkabayad mo ngayon, bukas, may utang ka na naman. Pagkalipas ng bayad mo, bukas, ang hirap mangupahan, di ba? Pero nagtapat sila at tinapatan ng Diyos ang kanilang katapatan. Ngayon, pag-aarin nyo na ba, Ate Lisa? Ngayon, bato na ba ang bahay nyo mula sa kahoy? Ngayon ba maganda na ang bahay nyo, Ate Lisa? Pagpapalain ka ng Diyos, kapatid. Kung wala ka pang bahay, magkakabahay ka. Kung wala kang sasakyan, magkakasasakyan ka. Elevation of our position is determined by how we use our possession. Mga kapatid, ang tanong, hindi issue dito yung yung konti or marami yung meron ka. Ang issue, papaano o ano ang ginagawa mo sa kung ano ang meron ka. Pakitanong ulit yung katabi mo, ano bang meron ka? Sino dito maraming pera? Taas ang kamay. Aminin! Aminin! Sino dito may lilibuhin sa pitaka? Lilibuhin. May lilimandaanin. O sino dito 20 pesos ang nasa pitaka? O bima, meron akong kinuwento sa inyo. Mag-ina nagsimba. Ang pera nila ay pambili na ng 2 itlog, 1 kanin, hati pa sila. Noong nagkaroon ng challenge sa giving, na-challenge yung anak. Gusto niyang ibigay yung pang-itlog at yung pang-kanin. Pero tumingin muna siya sa nanay niya. Parang mata sa mata lang, nagkakaintindihan na. Nay, bibigay ko ba? Tinginan lang. Sabi ng nanay. Pag magkakilala, nagkakaintindihan na yan. Ang sabi ng nanay, ang sabi naman ng anak, totoo, Nay? Binigay! Matapos ng service, uwi na sila, walang itlog, walang kanin. Paganyan na sila. Slow mo. Sabi ng pastor, wait! Dito na kayo kumain, naganda po tayo. Ay, na po, pastor. Siyempre, konting pakipot.
Hindi halata. Hindi, upo sila. At nag-serve muna ng sopas. Umaten sila, di pa nakakapag-almusal. Yung bang katabi mo, nag-almusal na? Ayun. Magsopas muna kayo habang inahanda yung tanghalian. Naku, pastor, salamat po. Huwag na po kaya. Hindi. Kain sila sopas. So, yung hindi nila nakain ng umaga, binigay din ng Lord. Eto, tanghalian. Ang sarap. May chicken na. May kare-kare pa. Kain lang kayo. Ang sarap po. Naka-isang kanin. Naka-2 kanin. Yung kanilang hinanda, kalahating kanin lang, taga-lahati. E di kain na. Nung aalis na sila, may lumapit. Hinabutan sila sobre. Malay mo yung katabi mo. May binabalak sa'yo mamaya. Hindi natin kontrolado ang pwedeng gawin ng Diyos. Ang katapatan mo ay tatapatan ng katapatan ng Diyos na buhay. Walang lugi sa nagtatapat sa Diyos. Kung anong meron pa, gamitin mo yan para masunod mo ang Diyos. Pag uwi sa bahay, meron pang may nag-aantay sa inyo sa loob, kaibigan nyo daw, ha? Sabi nung nanay, sino yan? Pasok na kayo. Yung kaibigan niya nag-abroad, ang tagal hindi nakikita. Inaantay siya sa bahay. Kumari pa Nabuhan mari. To cut the story short, niyakag sila sa mall. At binigyan ulit sila ng sobre. Pagbukas niya, 10,000. Sa mga nagtatapat sa Diyos, mararanasan ng katotohanan, God is a great rewarder. Sabihin nyo, great rewarder. There are 3 positions in life. Sa Luke 12:21, nakikita natin dyan, mahirap in the eyes of God, but rich in people's eyes. Sa Luke 12:21, ang sabi, doon sa mga taong talagang nakakaranas ng karangyaan. Ito yung mga taong nakikita na nagtataka tayo, hindi naman nagsisimba, hindi naman nagtatites and offering, pero parang sumasagana. In the eyes of the world and the people around them, in the neighborhood, they are rich. But in the eyes of God, they are poor. Pero pangalawang position, mayaman in the eyes of God, mayaman. Alam mo ba yung katabi mo, mayaman yan? Mayaman yan. But poor in the eyes of people. Ang naalala ko dyan yung mayaman at si Lazarus. Pagdating niya sa kabilang buhay, di ba, nakikita natin difference ng mayaman at ng mahirap sa kabilang buhay. Ang pinakamaganda ito, at itong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Handa ka ba, pinaniniwalaan mo bang kayang gawin ng Diyos yung pangatlo sa buhay mo? Rich in the eyes of God, and also in the eyes of men. Apakasarap nun. Apakasarap. Sabihin nyo nga, apakasarap nun. Imagine, mayaman ka sa paningin ng Diyos. And yet, mayaman ka rin sa paningin ng tao. Kaya bang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin yan? Kaya. Walang imposible sa Diyos na buhay. From nothing to everything. He created everything in Genesis chapter 1. He created everything out of nothing. At imagine, sa totoong buhay, nangyayari yan. Pasensya na po kayo, aminin ko, pero I submit doon sa nanalo. Ako, binoto ko po si Mayor Isko. Alam niyo kung bakit? Bless na bless ako sa buhay niya eh. Totoo, nagsimula siya sa... Wala talaga. Ano kinakain niya nung nag-umpisa siya? Pagpag kung tawagin. Nakakain na ba pagpag? Alam niyo ba yung pagpag? Ano yung pagpag? Yung chicken na napulot sa basura, pinapagpag.
Pagkatapos, anong gagawin? Piprituhin uli. Pagkatapos iprito, papangalin na. Oh, at sarap na sarap siya doon. Di ba? Ngayon, ano nangyari? Naging mayor na siya. At kaya ako binoto, ang ganda ng patuto. Pinakamataas na posisyon sa Pilipinas sa pagiging scavenger to the presidency of this country. Walang mahirap sa Diyos. Si Manny Pacquiao lang, di ba? Nag-uumpisa siya sa ano lang. Nanalo siya, suka-toyo pa nga. Una niyang pinaglalabanan sa boxing eh. Kasi nagtitinda lang daw siya ng kung ano-ano sa kalsada. At dumating yung time, merong number 1, a pound for pound champion. At naganap ng makakalaban. At nagkaroon ng prayer si Pacquiao, mabigyan siya ng isang pagkakataon na malabanan yon. Pound for pound. Isa sa pound for pound champion. Hulaan niyo kung sino yun. Si Antonio Barrera. At talagang magaling tong taong to. Babyface kung tawagin. Mahusay talaga to. Ngayon dumating na yung time. At ang hula ng lahat-lahat, majority of the people in the world, lalamugin lang to si Pacquiao. Kakawawain lang to si Pacquiao. The shock, the surprise ay nangyari. Binugbog ni Pacquiao at nung 10th, 11th round, sumuko yung pinaka-coach, kapatid, nung champion na yon. Tama na! Sabat na! Tigilan na! At si Pacquiao tinanghal na champion at that time. At pumutok ang pangalan niya. Dati hirap na hirap yung mga announcer banggitin yung pangalan niya. Pacquiao. Pag sumisikat ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, maraming babanggit sa pangalan mo bilang patotoo ng katapatan ng Diyos na buhay. Elevation, opposition. Ano ba ang tatlong dahilan? Bakit nangyayari ang mga bagay na hindi agad maranasan ang elevation, ang promotion? There are 3 things here. Pansinin natin yung yung magnanakaw. Yung pangatlong alipin na isang talento lang ang natanggap. Hindi siya grateful eh. Ungrateful siya dahil isa lang ang talento meron siya eh. Hindi ka ba masaya kung anong meron ka ngayon? Kasi, talang natapos ko eh. Kasi maliit na yung bahay namin eh. Alam niyo mga kapatid, to be faithful, we have to be grateful. Kailangan maging mapagpasalamat. Salamat, Lord. 500 lang ang sweldo ko. Salamat, Lord. Ito yung lagi kong suot. Salamat. Malakas ako. Salamat. Siyang asawa ko. Mama Cynthia, salamat. Ikaw ang asawa ko. Sarah, buti na lang. Ikaw ang anak ko. Joseph, ang pogi mo. Kamukha ka ng tatay mo. Salamat. In everything, give thanks. At alam nyo, isa sa napakagandang halimbawa ng gratefulness, si King David, sa sobrang na-appreciate ni David, sa sobrang natuwa si David sa ginawa sa kanyang Diyos, imagine nagsayo siya. Alam niyo yung mga taong appreciative, grabe magpasalamat yan. Nakakita na ba kayo ng taong appreciative? Mapagpasalamat? Kung paano magpasalamat? Naka-encounter na ba kayo ng taong binigyan mo na ng maliit na bagay, pero kung magpasalamat, grabe. Di ba ang sarap mabigyan nun? Kapag sa maliit na bagay, napaka-grateful mo na, napaka-thankful mo na, to the point, pinahalagahan mo yon, to the point, iniingatan mo yung binigay sa'yo ng Diyos, to the point, pinagyayaman mo yon. Lalo ang bibigyan ng Panginoon. Sumayaw si David, talaga ang sayo niya, grabe. At hindi niya alam, habang nagsasayaw siya, nakita siya ng asawa niya, si Michal. At si Michal, hiyang-hiya siya sa ginawa ng asawa niya. At sabi ni King David, at kahit nakakaya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon,
Gagawin ko pa rin ito. Ang pagpupuri ba sa Diyos ay nakakahiya? Ang pagsamba ba ay nakakahiya? Ay yung pagtaas ng kamay, nakakahiya ba? Mga kapatid, kung ang, sabi ni David, kung nakakahiya yun, lalo ko pang gagawin nyo, mas masahol pa. Bakit daw? Kahiya-hiya ako sa paningin mo, pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo. Iksaan ko na lang yan, no? Pero ang nakalagay pa sa scripture, sapagkat pinili ako ng Diyos, sa dami na pipiliin niya maging hari, ako ang pinili ng Diyos. Sino ba si David? Isa hamak na pastol. Yung sumulat ng The Lord is my shepherd. Yung binanggit ni Ate Andrea, no? Inawit natin. And I will lack nothing. Diba? Goodness and mercy shall follow me. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And then, yung nagbibigay sa kanya ng lahat, kukunin siya, dadalhin sa bahay nun, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung nagsusupply, makakasama niya na. Ay asa si David, sa sobrang tuwa niya, talagang nagsasasayaw siya ng parang baliw. At alam niyo nangyari? Si David naging napaka-faithful at napaka-fruitful and successful sa buhay. Pero ang nakakalungkot, si Michal. Ayan, no? Ano nangyari kay Michal? Dahil dito, ano raw? Hindi nagkaanak si Michal hanggang sa mamatay siya. Kaya mga kapatid, ang isang katulad doon sa pangatlong talento, hindi siya masyadong naging grateful to the point. Binaon na lang niya sa lupa, hindi niya pinagyaman. Kaya anong meron ka kapatid? Maging mapagpasalam. Maliit ba ang kwarto mo ngayon? Linisin mo na linisin niya, maliit mong kwarto. Salamat Lord, yung kwarto ko. May nahihigaan ako. Lilinisin ko to! Yes! Hindi ko papayagan ng isang alikabok ang gumamit ng kwarto ko. Kaya pag pumasok kayo sa kwarto ko, mag-ingat kayo, madudulog kayo. At darating araw, bibigyan ka ng malaki at magandang kwarto sa buhay. Yung sasakyan mo, yung motor mo na parang hindi aabot hanggang palengke, pagyamanin mo yan, lagi mong i-change oil yan. Lagi mong ayusin yan. Darating ang araw, bibigyan ka ng napakagandang motor. Napakagandang sasakyan. Yung bahay mo ba maliit? Lagi mong gawin maayos ang bahay para pag may papasok, maliit nga ang bahay mo. Pero, malinis at maayos. At ang presensya ng Diyos ay talagang nararamdaman. Alam nyo ang isang magandang pagiging faithful sa pinagkatiwalang bahay ng Diyos? Bahay? Lagi kang mag-invite ng gawain sa bahay nyo. I-open mo sa cell group yung bahay nyo. Kapag may naghahanap saan kaya tayo pwede mag-cell group, i-open mo yung bahay mo. Sapagkat kapag ang bahay mo bukas sa gawain ng Diyos, pag-aapawin ng pagpapala ng Diyos ang bahay mo. Sapagkat kung nasa ng presensya ng Panginoon, doon ang pagpapala ng Diyos. Huwag mo tatanggihan. Uy, kapatid, doon tayo sa bahay. Huwag ka sa bahay namin. Na? Ha? May amoy pa. Di ba yun? I-open mo yung bahay mo sa gawain ng Diyos. May cell group, papasukin mo yung cell group. May prayer meeting, papasukin mo yung prayer meeting. Yung maliit, gagawing malaki ng Diyos na buhay. Tingnan niyo yung bahay ni Obed-Edom. Sino nakabasa kay Obed-Edom? Di ba yung Ark of the Covenant ipinasok sa bahay ni Obed-Edom? Ano nangyari sa bahay ni Obed-Edom? Pinagpala ang kanyang at ang lahat ng kanyang pag-aari. Kaya kapatid, wag mong isasarado ang iyong bahay sa gawain ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, tapat ka sa maliit,
pagkakatiwalaan ka ng malaki. Okay? So, very grateful si David to the point na talagang pinag-anak siya, pero si ano raw, hindi nagkaanak. Pero natatakot eto pa, no? Hindi ko na sana ilalagay yan eh. Kaya lang gusto ko maging honest sa inyo. Natakot yung sabi niya, ang isang dahilan, mga kapatid, takot. Sabihin niyo takot. Anong kabalitaran ng takot? Faith, pananampalataya. Pag may takot ka, nadadaig yung pananampalataya mo at nawawala. Pero pag may pananampalataya ka, nadadaig at nawawala yung takot. At ang sabi diyan, natakot ang nakakatakot ang sabi, ganda na. Natakot. Pero sabi dito, nakakatakot ang sasapitin ng mga takot. Dapat nilagay doon, di duwag takot eh. Nakakatakot ang sasapitin ng mga takot. Mga sumampalataya, marumi ang gawain, mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At lahat ng sinungaling itatapon, saan daw? Sa nagliliyab na lawang apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. Imagine mas matindi pa dahil nauna siya sa listahan, yung mga takot. Sabihin mo, matapang ako! Yan. Sabihin mo sa katabi mo, matapang ka! Pag sinabing ikaw ang mag-opening prayer, sanggapan mo! O ikaw na mag-pray sa pagkain. Bihira naman, hindi ko pa nagagawa yan. Meron naman, sobrang tapang. Ikaw mag-leading sa prayer sa pagkain. O sige, Panginoon, salamat po. Pakainin niyo po lahat ng tao yung nasa Africa. Tingin mo, nag-intercede na. Lord, yung mga nagugutom. Talagang bigyan mo na masagana yung ani nila. Palawakin mo, Lord. Sumobra naman sa tapang. Nag-intercession na yung prayer. Prayer meeting na! Kaya pagtapos niya ng prayer, may sumagot, offering time na po. Kapatid, pag ina-assign ka ng pastora, ng leaders, huwag mong tatanggihan. O, ikaw ay magiging cell leader na. Wow! Sabihin mo, thank you, Lord! Sabihin nyo nga, thank you, Lord! Thank you, Lord! Ikaw ay magiging teacher na. Yes! Kapatid, huwag tayong papadaig sa takot. Alam mo, lagi ko itong kinukwento. Meron nag-aral ng driving school, 3 beses. Sabihin nyo, 3 beses. May 2 silang sasakyan. Libo-libo ang ginastos. 10 years ago, 5 years ago. Tanungin nyo ako, nagda-drive na po ba? Tanungin nyo ako, nagda-drive na po? Hindi. Ano ngayon ang pang-4 na sa driving school? Bakit? Anong pumipigil? Takot. Kahit gaano karami ang ibigay sa iyo ng Panginoon, kahit gaano kakaraming talento, pag hindi mo na-overcome yung takot, yan ang pipigil to experience elevation of position. Oo! Marami tayong kahinaan. Marami tayong limitasyon. Pero pagkasama mo ang Diyos, magagawa mo ang bagay. You can do all things. Sabihin nyo, all things. All things. Si Goliath, napakalaki. Grabe ang laki. At walang gustong lumaban sa kanya. Ang lumaban, patay. Ang lumaban, kawawa. Kaya walang lalaban. 9-footer, ang lalaki ng sibat, ang lalaki ng espada. Grabe. Baka yung hangin lang ng espada niya, ganun tumama sa iyo yung hangin, tatalsikan Hangin pa lang yun. At walang
Walang kang lumaban. Pero pag alam mong nagtatapat ka sa Diyos, pero pag alam mong buhay ang Diyos mo, kahit gaano kalaki ang sagabal, kahit gaano kalaki ang problema mo, madadaig mo ang anumang sagabal at problema sa buhay at mararanasan mo ang elevation at promotion ng Diyos na buhay. Ano nangyari? Ito si King David. Si King David, isang pastol, pero tapat siya sa pag-aalaga ng mga tupa. To the point, ha? To the point. Ibibigay niya ang buhay niya sa mga tupa. Imagine mga tupa. Kung titingnan natin, tupa lang naman yan eh. Ba't mo ibibigay ang buhay mo dyan? Pero si King David, handa niyang ibigay. Pag kinuha ng leon, ng bear, ang maliit na tupa na pwede naman palitan ng iba pang tupa, na pwede kumuha ng iba pang tupa, hindi niya kailangang i-risk ang buhay niya. Pero hahabulin niya yun at papatayin niya. Yung pala, inahanda na siya ng Diyos dahil haharap siya sa giant. Kaya nung dumating na yung time, eto na yung giant. Kapatid, magpakatapat ka sa maliit. Inihahanda ka lang ng Diyos sa pagmamanage. We might not be the owner of everything, but time will come, we'll become steward of everything. Maging tapat ka lang, kapatid. Maaring maliit ang sweldo mo. Ngayon, mababa ang position mo. Magpakatapat ka sa tithes and offering. Kagabi may dinalaw. Nagsimula sila, ang bahay nila nasa tubig. Ang bahay nila, kahoy. At yung silong, dahil sa baha. At nagtapat siya sa Panginoon. Sa maliit na bagay, nagtatights and offering siya. Alam nyo, after 30 years, dumalaw ako kahapon, ang ganda na ng bahay nila, bato na. At wala nang tubig sa ilalim, sementado na. At kinuwento niya sa akin, alam nyo, Pastor, nagsimula po ako sa maliit na heights at buong katapatan kong nilalaban yon. At dumating ang time, asawa ko nakapag-abroad. At nakita ko, lumalaki yung itatights ko. May bumubulong sa akin. Huwag mo na itights lahat yan, sayang yan. Ang dami mo nang mabibili dyan. Kalahati lang ibigay mo. Hindi, bibigay ko to. At nagtapat siya na nagtapat sa Diyos. Mga kapatid, walang sayang sa Diyos. Ang katapatan natin ay tatapatan ng katapatan ng Diyos. Tatlong bagay, ungrateful, fear, tsaka ano pa yun? Alam niyo ba ang one very precious thing we receive from God? Isang napakahalagang possession. Ano yung tingin niyo dyan? Isang napakahalaga. Alam niyo kung ano? Time. Sabihin niyo, time. Sino dito yung may 24 hours sa buhay? Uy, buti ka pa 24, ako 23 hours lang. Ha? Di ba pare-pareho lang ang mga oras natin? Bakit yung iba, pare-parehas namang 24 hours, bakit yung nakaka-experience elevation, yung iba nakaka-experience ng o ng hindi elevation? Ako to, at marami, kung ginagamit yung time. Time is, sabi nga, precious. Ang tanong dito is, hindi yung gaano karami meron ka eh. Ang tanong is, ano yung ginagawa mo sa meron ka? Nabanggit ni Ate Judith, sino ba to? Si Schwarzenegger? Sino nakakakilala kay Schwarzenegger? Mahirap daw siya, wala siyang rep, wala siyang bahay, pero mayaman siya. Bakit? Meron siyang pangarap. Alam niyo ba, nangharap si Schwarzenegger, magiging international bodybuilding champion siya. Pero, hindi niya alam kung paano. Ang ginagawa niya, pagka nagtrabaho siya sa company, pagdating ng bahay o pagdating ng uwi, doon siya pupunta ng gym. Ilang oras siya doon.
ng oras. Pagkatapos dumating sa time, di nag-champion na siya, no? Ang sabi naman niya, gusto kong maging actor. Kaya lang sa pagiging actor niya, yung accent niya iba, parang robot. Sabi niya, parang robot. Ang ginawa niya ngayon, pagkatapos niya sa trabaho, pagkatapos niya sa gym, nag-aral siya ginamit niya pa yung spare time niya sa pagsasalita ng tama. At dumating ang time, naging actor nga siya at naging best actor at talagang sa pagmamaximize niya ng time ay naging masagana siya. This is the secret and this is the point. To maximize our life, we have to maximize our time. Maximizing our time is the secret to maximize our life. Yung anak po ni Kuya Bo, si Ricamen, nakaka-bless tong batang to. Ngayon po, nasa abroad siya at napakaganda ng buhay. And regularly, once a year, kinukuha niya yung mga magulang niya para ipasyal at magbakasyon. Pero kung itetrace nyo ang simula ng buhay niya, kamangha-mangha. Working student siya sa San Sebastian. Working student. At pagdating, ang hirap maging working student. Sino dito naka-experience na maging working student? Si Andrea. Sino pa? Ayun, si sister, nandoon. Ika din, sister, Hindi madali yung bakit? Lalo na pag-araw na ng exam, di ba? Lalo na pag-araw na ng finals, ng midterm. Hindi biro-biro mag-aaral ka. Time talagang time demanding yun. Pagdating ng at the same time, nagtatrabaho sa opisina ng school. Alam niyo itong batang ito, talagang kulang na halos sa tulog, kulang na halos sa pahinga, wala nang pasyal-pasyal. At naging cum laude, at nakapag-abroad, at ngayon napakaganda ng buhay. Kapatid, ano yung ginagawa natin sa kung anong meron tayo? Kung tayo ay matapat sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Ang pagiging good steward ba, yung hindi na mamamasyal? Ang faithful steward ba, hindi na bumibili ng bago? Yung ba uy, sayang naman yung pera mo, sayang naman yung oras mo, ba't namamasyal ka at bumibili ka ng bumibili? I believe hindi masama yun. Kasi we have to enjoy the fruit of our life. Ang nakakalungkot ito. Ang nakakalungkot ito na tumataas ang iyong pagpapala at hindi masama ang makapasyal ka, makabili na, not at the expense na hindi ka na nakakapag-tithes and offering. Not at the expense na hindi ka na nakakapag-contribute sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi tumataas na yung cost of living dahil sa matinding pagdaloy ng pagpapala. Ang masakit, at the expense of wala ka ng time. Wala ka ng effort and money para iusod ang gawain ng Diyos. Maganda, pag tumataas ang pagpapala ng Diyos sa'yo, hindi lang tumataas ang cost of living mo, tumataas din ng level of giving mo sa Panginoon. At lalo ka pang pagkakatiwalaan ng Diyos. Mga kapatid, sino dito ang naghahangad ng elevation of position? Sino dito ang naghahanap, makatanggap ng kakayahan ng Diyos na maging tapat sa Panginoon? Tayong lahat ay Sa ating pag-aawit ngayon, let's prepare ourselves for the communion. Makikita natin ng isang example ang Panginoon. Ang Panginoon ay naging tapat sa ating Diyos na buhay, sa pagpapagamit ng kanyang buhay. Walang oras na sinayang ang Panginoon sa pagpapagamit sa kanyang buhay. Kapag ka ng Diyos na buhay, iisa ang buhay natin at paggamit sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus, sa kanyang katapatan, hindi lamang niya kayang paggamit ng buhay niya. Kaya niya ang kanyang buhay.
At dahil sa kanyang katapatan, itinaas ng Diyos na ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabing si ang Panginoon. Ang katapatan ng bawat ay tatapatan ng katapatan ng Diyos. Kung sa maliit na bagay, nagagamit ka ng mightily ng Panginoon, physical, sa time, sa effort, sa money, God will entrust you more. At sasabihin ng Diyos, buti at tapat na katiwala. I will make you a ruler of everything, of many things. God will make you a ruler, a great conversion, elevation for our position, by our possession given by the owner of everything.